God. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. At isang kagalakan pong muli na kayo makasama po muli sa ating Intercede Night. At muli, wina-welcome ko ang bawat isa. At especially sa mga kapatid natin na nasa online din, na nanonood sa YouTube, sa Facebook. At sa mga kapatid natin na kasama natin dyan sa Bahay Panambahan, welcome po. At tayo po muli ay magsama-sama para magpanalanginan at sa ating short devotion. Ayun po. At tayo po ay mag-uumpisa ng ating bagong series ng ating Intercede Night. Ayun po. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, sige po tayo po muna manalangin. Sige po, samahan niyo po ako. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, Lord, yan, yung aming Diyos na buhay, na hindi nagbabago, noon, ngayon, at magpakailanman, Lord, yan. Lord, muli sa oras na ito, ay pinapasalamat namin sa iyo, ang pagkakataong ito na kami muli magsama-sama upang manalangin. Lord, salamat po sa privilege, Lord God, na magamit mo to have a short devotion, ma-share ang salita mo, Lord God. Lord, salamat po sa mga kapatid na kasama namin at dalangin niya po namin na samahan mo kami sa oras na ito, Lord God. At I pray, Lord God, na ako'y puspusin mo ng banal na spirito, bigyan mo po ako ng wisdom at knowledge, Lord God, sa bawat salita mo, Lord God, na aming pag-uusapan, Lord God, na we pray, Lord God, na maitaas ang iyong pangalan, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Lord, we pray, Lord God, na palakasin mo patuloy ang aming internet connection nang sa gayon na hindi kami magkaroon ng interruption, Lord God, sa aming pag-aaral ng iyong salita, Lord God. Lord, sa'yo namin inaalay ang oras na ito. At Lord, ihanda mo nga po ang aming puso at isipan, Lord God, sa salita mo, Lord God, na aming pag-uusapan about sa worship, Lord God. Lord, muli, Lord God, sa'yo namin naalay ang oras na ito, sa'yo namin binibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Ayun po. Tayo po ay mag-umpisa ng ating bagong series sa ating Intercede Night about sa worship. Ito ay yung importance of worship. So, bali siguro yung part ko na to is kumbaga masabi ko na parang introduction lang. Kumbaga pag-usapan natin muna about sa worship and mag-ano tayo ng some points kung bakit ganun, kung bakit mahalaga ang pag-worship natin. Ayun po, handa na po ba tayo? Ayun, excuse me po. Sige po, tayo po yung mag-start na, tayo po magpatuloy. So, importance of worship. So, masasabi natin no, na kumbaga kung magsusurvey tayo or magtatanong tayo ng sa mga tao, diba, kung ano ba yung worship, diba, karamihan sa mga to siguro masasabi natin na or maano natin ang isasagot nila is ang worship is about yung pag-awit, diba, kalimitan. Kasi nga, diba, sa simbahan is kakaroon tayo ng worship, kumbaga yung mga kanta is worship song. So, karamihan ang isasagot is about ang worship is singing or pag-awit sa simbahan, diba? Kumbaga, sa yun nga, gaya sabi natin, sa simbahan is nagkakaroon tayo ng part na kung saan nagkakaroon tayo ng praise and worship. So, meron before mag-message, meron praise and worship, diba? Kagaya ng ginagawa natin. So, karamihan, when you ask them about worship, they will just say na, when I sing to the Lord, I do worship. Diba? So, pero in reality, masasabi natin na ang worship is, kumbaga, it's more than just the music.
'di ba? Hindi lang 'yun about sa pag-awit natin ng mga papuri sa Panginoon, 'di ba? And tatandaan natin, if we want to honor God, kailangan natin na maunawaan ang nature ng kumbaga ng true worship na sinasabi. So gaya dito sasabi sa basahin natin itong John chapter 4 verse 23. Sabi dito ni Jesus, but an hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For such people, the Father seeks to be His worshipers. Diba? Madalas natin naririnig yan na marami tayong preaching na papakinggan about this na worshiping in spirit and in truth. Diba? So, masasabi natin na ang Panginoon is nagsisik siya ng mga true worshipers na kung saan yung mga true worshipers na to is magbibigay ng glory sa kanyang pangalan. So, sa Devo natin na to, di ba, ganyan sabi ko, this will be parang introduction lang. So, we're going to explore kung ano ba yung sasabi ng Bible about sa worship. Di ba, kumbaga, magkaroon na tayo ng short Devo or introduction about sa worship. So, ayun, ito yung pag-usapan natin for the whole month about sa worship. Importance of worship. So, una, bago sa lahat, syempre, pag-usapan natin ano ba yung worship? Ano ba yung definition ng worship? What is worship? Diba? Sabi dito, what is worship? Sabi is to honor or show reverence for us divine being or supernatural power. Diba? Makita mo kagad to honor or show reverence. Diba? Yung pagbibigay natin ng pagpapahalaga, importansya, pag-honor, di ba? And sabi rin to regard with great or extravagant respect, honor or devotion. So, itong second na to is kalimitan na kumbaga ang description nito is gaya nung sa mga celebrity, di ba? Kumbaga ganyan, kumbaga masasabi natin worship yun, like tayo bilang mga fans ng mga celebrities. Ayan, kalimitan yung second meaning. So, yung meaning na to is about according kay Merriam-Webster Dictionary. Pero, ayun una, pag-usapan natin or i-define natin ano ba yung ibig sabihin ng true, kumbaga true biblical worship. Sige po, sabi rito, biblical worship. The word worship daw comes from worship. Ayun po, worth. Kumbaga, yung worth niya, yung value niya. So, yung halaga niya. So, sabi rito, to worship something is to prize it above everything else. Diba? To prize it meaning to prioritize. Diba? So, to honor it as the thing of highest importance and to act accordingly. Amen po. So, ayan napaka simple at napaka daling unawain na in short, we value or we prioritize. Amen. So, sa buhay natin, masasabi natin na marami. Kumbaga, anything is can be worship. Marami tayong wino-worship sa buhay natin. Masasabi natin na ito is like an idol. Diba? Remember natin yung meaning ng idol na anything we worship or we put first bukod or we put first kaysa sa Panginoon is yun nga, it's like an idol. Amen. So, isang halimbawa siguro na may bibigay natin is sa atin na lang, tayo mga lalaki, may mga sasakyan dyan. Di ba? Tayo mga lalaki, pag nagsasakyan tayo talagang natin yan. Mahal na mahal natin, minamahal natin sa sasakyan natin, nag-i-invest tayo ng pera dyan para pagandahin yan. Di ba? Kumbaga, libo-libo ang ginagastos natin para sa
sa sasakyan natin na yan. Diba? Kumbaga, nag-i-spend tayo ng oras para dito, diba? Gaya ng pagpapaganda nito, sa paglilinis, and everything na, kumbaga, alam niyo na yun, kumbaga, kahit ako, masasabi ko na ako pag naglilinis ako ng sasakyan, kahit nandiyan pa ako sa Saudi, pag ako naglilinis, ako kasi mas prefer ko na ako yung naglilinis ng sasakyan ko. Hanggang dito, ako hindi ko pinapa-car wash yung sasakyan. So ako nililinis kaya minimum 2 hours. Dito nga pag naglilinis ako kotse, ayan, alam na ni Tente na abutin ako ng 2 hanggang 3 oras sa paglilinis lang. So sa gantong pamamaraan, masasabi natin na form of worship yon yung ginagawa ko sa sasakyan kasi talagang pinaglalaanan ko ng oras, di ba, pinaprioritize ko yung pagpapaganda niyan, paglilinis, ayun. So, hindi lang naman sa mga lalaki or minsan sa mga babae rin or sa lahat, ito pang kalahatan na masasabi natin na kumbaga ini-spend lahat ng oras sa trabaho, di ba, na dinidisregard na yung mga ibang bagay. Basta focus ako sa trabaho lang, trabaho, di ba? Kumbaga masasabi natin na naka-focus or na nag-worship siya sa career, di ba? Yung mga tipong gantong example ba, nagigets po natin. So, yung mga ganong ano ba, kumbaga to simplify yung kumbaga padaliin yung pag-unawa natin sa pag-worship. So, in short, ang worship is worship daw is when we give our deepest affections and highest praise to something. Bagay nang ginagawa natin, talagang maglalaan tayo ng oras, di ba? Mas pinaprioritize natin to, yung mga bagay na to. So, yun daw ang worship. When we give yung deepest affections and highest praise sa isang bagay. Pero, syempre, this kind of worship is masasabi natin na kumbaga pang ano lang, kumbaga temporal ano lang, kumbaga yung ginagawa nating worship sa mga kumbaga sa kapwa natin na ibibigay nating worship sa mga bagay-bagay, sa mga career, sa success natin na kumbaga binibigay natin yung attention natin, yung kumbaga oras natin, di ba? So ano yan, form of worship. Pero syempre, higit sa lahat, di ba? Napakaganda if yung, kumbaga, ibibigay natin yung best natin and yung, kumbaga, sinasabi natin true worship sa ating Panginoon. Amen? So, yun yung, kumbaga, tinatawag natin true worship of God. Amen? So, ang true worship of God daw is when we love Him with all our heart, soul, mind, and strength. Amen? So, yung pagmamahal natin na kumbaga yung true worship natin sa Panginoon is kapag yung pagmamahal natin sa Kanya is buong puso, buong kaluluwa, buong lahat, hanggang sa lakas natin ibinibigay natin. And sabi dito, it's when we praise God above everything else and put Him first in our hearts. Amen? So, familiar at alam na natin yan. Diba? Priority natin. Siya ang number 1 sa buhay natin. Diba? Hindi yung kotse natin, hindi yung kapitbahay natin, hindi yung idol natin na celebrity, influencer. Diba? Kumbaga, si God lang. Siya ang center. Siya ang number 1. Diba? Kumbaga sabi ng mga Saudi, number 1. Diba? Kumbaga, Pilipini number 1. Pero sa buhay natin, kumbaga, we prioritize God. Siya ang number 1 dapat when pag-uusapan natin yung true worship of God. Amen? Gaya ng sabi dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5. Sabi, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Amen? So, yan yung kumbaga true worship na binasa natin kanina na kung saan bibigay natin yung all our heart, soul, and strength. Amen? Kumbaga, sa pagmamahal at sa pag-worship natin sa Lord,
pag sinabing worship sa Panginoon, yung sinasabi na ibigay na natin lahat, itodo na natin. Di ba? Kumbaga sa work nga natin at sa mga ibang bagay nabibigay natin yung best natin. Di ba? What more pa? Di ba? Dapat sa love and worship natin sa ating Panginoon. Kumbaga sinasabi nga, itodo na natin, ibigay na natin yung lahat. Amen po. And ang tanong kasi doon is pag sinabing bibigay natin yung lahat, una, di ba, are we seeking ba for Christ with all our heart? Sinisik ba natin ng Panginoong Jesus with all our heart? Di ba? Pag-usapan natin itong sinabi sa James 1:8. Sabi dito, James 1:8, he is a double-minded man, unstable in all his ways. So, yung word na double-minded is sinasabi dito na kumbaga two souls, kumbaga dalawang pagkatao, dalawang alam natin na matawag doon, doble cara. Diba? Sabi dito, here's a person trying to face both ways at the same time. Diba? Kumbaga mabuti at masama at the same time nandun. Sabi dito is trying to live with one foot sa simbahan and the other one in the world. Diba? Sabi natin ng pagsasimbahan, napakabait natin. Diba? Hindi tayo makabasag pinggan. Sabi ni Pastor, Kuya, pwede bang gato? Napakano natin kagad. Pero yung other foot natin, diba? Pag nasa labas tayo ng simbahan, diba? Nakikisama na tayo sa mundo. Diba? So, sabi nga, pwede tayong makisama. Huwag tayong makisama. Diba? Yung tipong gano'n, ang sinasabi dito sa two souls. Diba? Two soul person. Kumbaga, doble cara. Yun yung inaano natin. Yung kumakanta ng doble cara, diba? Sa TV dati na sa babae at sa lalaki, dalawang pagkatao. Diba? So, pag pinag-usapan dito na we are to love the Lord with all our heart, diba? Isang ano lang tayo. Hindi yung pagkaharap natin ng mga kapatid, mabait tayo, pero pag hindi natin kaharap, ibang tao na tayo. So, pagka minahal natin ang Panginoon with all our heart, nandun lang tayo sa isang side lang. Diba? And gaya ng pagmamahal natin sa Panginoon, kumbaga, wala siya dapang second place in our lives. Diba? Pag gusto natin i-worship ang Panginoon, we must put God first. Diba? Above everything else, kahit ano pa yan, set aside mo yan, una ang Panginoon. Diba? Kailangan ng ganito, worship day, una ang Panginoon. Diba? Matthew 6:33, diba? Seek first the kingdom of God. So, when we love something more than God, kumbaga, we devalue ang ating Panginoon. Kumbaga, naiiwan natin ang Panginoon. Diba? Pag may minamahal tayo, higit sa Panginoon. Kumbaga, may idol tayo sa buhay natin. Diba? Masasabi natin yung mga bagay na yung trabaho natin, yung kapwa natin, any possession or hobby natin or mga success natin. Diba? Tatandaan natin na ito yung kumbaga opposite ng biblical worship na kung saan nasabi natin kanina na masasabi natin idolatry to. Hindi siya form of worship siya in a form of idolatry. So, huwag tayong maging kagaya ng mga gaya na nasa verse nito na sinasabi sa Matthew 15:8-9. Sabi dito, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching us doctrines, the commandments of men. Diba? When we prioritize God, when we love God, diba? Kumbaga, i-honor natin siya sa buhay natin, sa lahat-lahat sa buhay natin, lahat ng aspeto ng buhay natin. Diba? Malinaw dito na ang worship is first and foremost is about sa puso natin. Diba? Kasi alam natin yung kwento nito na yung mga Pharisees is alam naman natin na nagsasabi sila ng kumbaga mga bagay-bagay about sa simbahan, about sa law, about sa, di ba,
kumbaga it sounded like worship kasi nga patungkol sa simbahan, patungkol sa mga utos about, 'di ba? So, pero masasabi natin na they didn't truly love God from their heart. 'Di ba? Kumbaga they worship the Lord through mouth lang. 'Di ba? Kumbaga wala sa puso nila, 'di ba? So, yung actions nila at yung mga turo na mga sinasabi nila, hindi napiplease ang Panginoon. Kasi, yun nga, they are not motivated by love. 'Di ba? Kumbaga, sinabi nga, tinawag nga sila ni Jesus Christ na whitewashed tombs. Alam niyo yung whitewashed tombs, ito yung mga, yung kumbaga, nicho. 'Di ba? Na alam natin, ang gaganda ng nicho, ng mga pero puti, napakalinis, maganda, napakaganda tingnan sa labas. Pero pag tinignan mo yung loob, mga patay nasa loob, mga buto, mga 'di ba? Yun ang inaano natin doon. So, lagi nating tatandaan na if we want to worship in a way that pleases the Lord, we need to start with our hearts. Diba? Kailangan nasa ayos yung puso natin, naka-align yung puso natin. Kasi if we don't love God from the heart, then nothing else matters. Walang saysayan lahat. Na kung puro salita lang tayo, pero wala sa puso natin. Kasi kung wala sa puso natin yan, hindi makikita sa pamumuhay natin yan. Diba? Kumbaga, we walk the talk. Yung sinasabi nila na, diba, na galing sa puso natin, yung pag-worship sa Panginoon is makikita sa pamumuhay natin. Amen? And masasabi natin na there are many ways, kumbaga, to worship God. Diba? Marami tayong alam na ways to worship God. Nandiyan ang sinabi natin kanina. Nandiyan yung singing. Nandiyan yung pagsuserve natin sa Panginoon. When we pray, we worship the Lord. When we give our tithes and offering, it's a form of worship sa Panginoon. Diba? And when we obey yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, we worship Him. Diba? And when we read the Bible, we worship Him. Diba? When we give praise sa Panginoon, we give Him glory sa pamumuhay natin with our words and our deeds. Diba? With our physical bodies and our spiritual hearts. Diba? We worship the Lord. Ayan, yung mga spiritual disciplines na napag-aralan natin, mga spiritual disciplines, form of worship yan sa ating Panginoon. Sa madaling sabi, it means loving, kumbaga, it simply means yung pagmamahal natin, yung pag-serve natin, yung pag-desire natin sa Panginoon with a pure heart. Amen po. So, lagi natin tandaan, our goal and desire should be to have an undivided heart that is devoted to Jesus Christ above everything else. Lahat yan, ang sentro lang natin is Jesus Christ. Tatandaan natin, when we have a pure single-minded focus on Jesus, the result is a life of worship. Magiging, kumbaga, life of worship to. Kumbaga, when we have our single-minded focus kay Jesus. Amen po. So, sa pamumuhay natin sa araw-araw, di ba, lagi nating, kumbaga, i-desire to grow in worship with God. Amen? So, ayun, always desire to grow in worship. Diba? Lagi natin yan sa puso natin, pag-pray natin na mag-grow tayo sa pag-worship sa Panginoon. So, ang tanong, paano? Paano tayo mag-grow sa pag-worship sa Panginoon? So, how do we grow in worship? Diba? Ayan, nabanggit natin kanina, love for God is the result of truly knowing God. Diba? Yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yun yung resulta para makilala natin ang ating Panginoon, lahat ng about sa Panginoon. When we love Him, talagang we seek Him. We will know Him. We will know everything about Him. We will know His promises and everything. And sabi nga, when we see God in all His beauty and splendor, and yung mga bagay na ginawa niya sa buhay natin, wala tayong ibang gagawin na lang kundi i-worship siya, kundi mahalin siya. Diba? Kumbaga, pagka inisip natin sa buhay natin,
di ba? Ang about sa Panginoon, about ginawa niya sa buhay natin, di ba? Wala tayong ibang gagawin. Kumbaga, ang magiging tugon na lang natin dun is to worship Him, to serve Him, to know Him more. Di ba? And isang napaka uh, 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 anong bagay na para kumbaga makilala natin siya. Alam naman natin kung paano is through the Bible, through His Word. 'Di ba? Alam naman natin na through the Bible nire-reveal ng Panginoon ang sarili niya sa atin. 'Di ba? Kumbaga He shows us how glorious and awesome ang ating Panginoon. 'Di ba? Nakikita natin dito sa Bible kung gaano niya tayo kamahal. 'Di ba? And lahat ng pangako niya, 'di ba? Lahat ng plano niya sa buhay natin is lahat nasa Bible. So, if we want to worship God, we need to spend time, 'di ba, na basahin yung salita niya and kausapin natin siya through prayer. 'Di ba? That yun is a form of worship natin sa Panginoon. Kung gusto natin siya i-worship, aralin natin ang salita ng Panginoon, basahin natin. Diba? Kaya nga, diba, meron tayong everyday na Bible reading, napakalaking tulong, diba, na sa buhay natin. And masasabi kong ipagpatuloy natin yun. And I really praise God kasi hindi ko pa napabasa ang buong Bible, but nung nag-start ng 2024, nag-start kami mag-asawa na umpisahan yung Bible, and until now may mga days kaming na-miss, pero we're continuing it na kumbaga hinahabol namin paunti-unti. So kumbaga nalalaman namin yung mga kwento sa Bible and about sa Panginoon, 'di ba? Lalo din sa Old Testament and New Testament, 'di ba? So napakaganda, and I encourage everyone na to continue read yung ating Bible plan. Amen po. So, masasabi lang natin na kumbaga the more we read yung Word or yung Bible and the more we pray, the more our hearts will be filled ng kumbaga ng pagmamahal ng Panginoon, and the more tayo ma-motivate to worship our Lord, to worship God. Amen. So let's continue to study or to read the Bible. So I suggest if we struggle or nag-struggle tayo na magbasa ng Bible every day or consistently every day, diba? I suggest lang na mag-set aside ng oras every day para dito. Kasi pag inaraw-araw nyo na yan is talagang hindi nyo napapansin, is talagang may pagkukusa na sa inyo na parang paano na sa isip mo, kailangan ko na magbasa ng Bible, diba? So kaya kami mag-asawa, ang dating niya is gabi na, nakakauwi kami minsan 12, 1 ng madaling araw. So habang kumakain kami, nag-ano kami ng Bible. So ang ginagawa namin habang kumakain is yung audio Bible, yung application sa cellphone, yung YouVersion na Bible. May mga audio Bible yun. So yun yung piniplay namin, na meron kaming Bible plan doon for 1 year. Yun ang piniplay namin habang kumakain kami. And yun, minsan may mga nagiging tanong kami sa isa't isa, ganito ba yung ganun. So malaking bagay na araw-araw talaga nababasa natin. So yun, mamili ka ng oras. Ikaw, kumbaga, alam mo naman yung oras mo. Mamili ka kung pagising mo sa umaga or during lunch break mo or bago ka matulog. So kung ano yung oras na mag-fit sa schedule mo, mas mainam kung araw-araw. And pag may mamiss ka, and continue yun the next day, and habulin lang, and hanggang sa hindi natin mapapansin na matatapos nyo na yung Bible. So I pray na mapagpatuloy namin hanggang end of this year kami mag-asawa ang pagbabasa namin ng whole Bible. So pag nagkataon, this is the first time na matatapos namin basahin ng Bible.
And I praise God for this uh, for the time na pinagkakalob ng Panginoon. So, ayun, no? So, as we read the Bible, lagi nating kumbaga mag-isip tayo ng ways to apply yung mga nabasa natin, yung mga napag-aralan natin sa buhay natin. Kumbaga may may apply natin sa buhay natin yung mga bawat nababasa natin or napag-aaralan natin about sa Panginoon. Ayun po. So, lagi natin tatandaan na true worship comes from the heart. So, the more time na nag-spend tayo with God in His Word and prayer, the more yung heart natin will be filled with worship sa ating Panginoon. So, sabi nga, throughout the day, our heart daw will be tuned to God and we will honor God with both our words and our deeds. Makikita sa pamumuhay natin yan, the way tayo mamuhay, the way tayo makipag-usap, magsalita, makikita sa buhay natin yan. Amen? So, ayun po. Sige po, malapit na po tayong matapos. So, dahil sa pinag-usapan natin about worship, diba? Bakit ba mahalaga ang pag-worship? Diba? Meron akong ibang some points dito. Diba? Diba lagi natin natatanong what is worship? So, tanungin din natin why is worship so important? Amen. Bakit ba napakahalaga ng worship? So, alam naman natin na sa araw-araw tayo nabubuhay sa grasya at awa ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga, walang araw na gumising tayo na masasabi natin ito'y blessing. Kumbaga, regalo sa atin ng Panginoon na magising tayo sa araw-araw. So, napakahalaga na tayo nag-worship sa Panginoon. And when we worship kasi, we are called to give honor and praise, diba? To the only one who deserves it, which is ang ating Panginoon. So, lagi natin tatandaan na napakahalaga ng pag-worship natin sa buhay natin. Unang-una is, it humbles us. Diba? It humbles us sa buhay natin. And tinutulungan tayo na i-provide sa buhay natin yung pagiging grateful. Nagkakaroon tayo ng gratitude sa puso natin na even simple things gaya ng kumbaga makatayo ka lang, ikaw nakakatayo ka, nakakalakad ka, is nagiging grateful na tayo sa Panginoon. Pinapasalamat natin to sa Panginoon. And of course, napakahalaga ng worship kasi we grow. Kumbaga lumalago tayo sa relationship natin sa Panginoong Hesus. Amen po. Talagang when we worship, masasabi natin na nag-grow yung relationship natin sa Panginoon. Kasi pag hindi nag-grow yung relationship natin sa Panginoon when we worship, parang yun lang yung binasa natin kanina sa Matthew, yung about sa Pharisee na we worship only through words ang Panginoon. So, napakahalaga na when we worship ang ating Panginoon sa puso natin with all our heart is talagang yun, it humbles us and it help us to grow our relationship sa ating Panginoon. And ang worship is a command, but masasabi natin na ito din daw is isang kumbaga tinatawag na enormous privilege. Kumbaga privilege ito to worship our God, diba? To worship Jesus, diba? Na tayo nag-worship sa King of Kings and Lord of Lords. Amen po. So, kumbaga anumang style of worship sa Panginoon ang ginagawa mo today or sa buhay mo, diba? Lagi natin tandaan that the true worship is yung kumbaga mahalin natin ang Panginoon sa buhay natin at maipamuhay natin ang salita niya, diba? Makapamuhay tayo with Christ-likeness sa ating isipan. Amen po. So, ayun lamang po at maraming salamat po at purihin ang Panginoon at tayo po ay
manalangin. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again, salamat pong muli sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin. We thank you for your word, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, na pag-usapan namin about worship, Lord God. Lord, we pray na sa buhay namin, sa pang-araw-araw, na tulungan mo kami sa aming puso at isipan, na kami mag-worship sa iyo with all our heart, Lord God, with all our strength, with all our mind, Lord God, na ikaw ang maging priority namin sa buhay namin. Lord, tulungan mo kami sa puso at isipan namin, Lord God, na magkaroon ng full surrender of our life sa iyo, Lord God, nang sa gayon ay patuloy na makapag-worship kami sa iyo na maayos, Lord God, at makapag-worship kami sa iyo ng buong puso at buong lakas namin, Lord God. At Lord, we pray na samahan mo kami lagi, tulungan mo kami sa pang-araw-araw na makapamuhay, Lord God, with Christ-likeness sa aming mga puso at isipan, Lord God. At Lord, sa pag-worship namin sa iyo, Lord God, tulungan mo kami na makita sa buhay namin, may pamuhay namin ito, Lord God. Lord God, to encourage souls, Lord God, sa buhay namin, Lord God. Makita ang Kristo sa buhay namin, Lord God. Lord, muli, Lord God, maraming salamat po sa salita mo. Maraming salamat po sa iyong grasya at awa, Lord God. Thank you, Lord, sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, Lord God. Lord, sa iyo namin binabalik ang pinakamataas sa papurit pagsamba in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po mga kapatid.
po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa kasagutan, Panginoon, lahat po ng aming panalangin, O God, sa gabing ito. Lord God, alam po namin, Panginoon, na nalalaman niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming panalangin, Panginoon. Maging po sa aming mga kapatid, Panginoon, na nagdaranas, Panginoon, ng kasakitan, Panginoon. Lord God, alam po ninyo na nakikita niyo rin po sila, Panginoon. Lord God, heal them, O God, at patuloy, Panginoon, na kayo po ang kanilang sanggalan, O God. Ano mo pong pasakit, Panginoon, ano mong problema ang kanilang nadaranas ngayon, Panginoon Diyos. Lord, patuloy, Panginoon, na kayo po nang bibigay ng kapayapaan sa bawat isa, Panginoon Diyos. Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Hindi po kayo nagkukulang, Panginoon. In a single day, O God. Patuloy kayong tapat, Panginoon, sa inyong mga pangako, O God. Lord God, muli, Panginoon, inilapit po namin sa inyo ang aming worship para bukas, Panginoon, lalo na po sa inyong mga gagamitin, O God, maging po sa magpapaawit, sa broadcasting, at lalo na po sa mag-ahatid ninyong salita, O God. Lord God, patuloy, Panginoon, puspusin niyo po sila ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Ano man po kanilang gagawin, babanggitin, Panginoon, at ano man pong kanilang mga kabigatan, Panginoon, sa buhay, O God. Lord God, patuloy niyo po silang bigyan ng kapayapaan, Panginoon Diyos. At patuloy, Panginoon, na gamitin niyo ang mga taong ito, Panginoon, to bring honor to your name, Panginoon. Lord God, salamat po muli, maging po sa aming pasamantalang paghiwalay, Panginoon. Dalhin niyo kami ng ligtas sa aming pupunta sa aming tahanan, Panginoon. At maging po sa aming pagtulog, O God, ay bigyan niyo kami ng maayos sa kapahingan at sa araw ng bukas, Panginoon, ay iba yung kalakasan, O God. Lord, I pray din, Panginoon, na sa aming mga kapatid na dadalo, sa aming physical, sa online, Panginoon. Lord God, patuloy, Panginoon, na hipuin, dalawin, Panginoon, na sila man din po, Panginoon, ay aming makasama, Panginoon. Huwag po nawa, Panginoon, harangin ng kaaway, Panginoon Diyos, ang araw ng bukas, Panginoon, upang kami magsama-sama, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord God, salamat po, Panginoon. Ito po ang samod dalangin namin. Sa pangalan ng Jesus, Amen and Amen.